Dominant protector. Credit to the author. 1021-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang Daryl na ito ay medyo mayaman, hindi ba? Bumili ng sports car mula sa unang araw ng kanyang paglipat. Ngunit walang pakialam si Terence kung anong sasakyan ang kanyang minamaneho, wala itong kinalaman sa kanya. Tumalikod na siya para umalis pagkatapos ng isang tingin sa sasakyan. Hanggat hindi siya ginugulo ni Daryl, magagawa niya ang anumang gusto niya. Umabot si Terence sa klase, at ito ay ang unang yugto ng hapon. Umupo siya sa upuan niya. Hindi nagtagal, dumating na ang guro at nagsimula na ang klase. Nakaramdam ng pagkadismaya si Trixie, hindi siya binigyan ni Terence ng anumang espesyal na tingin nang pumasok siya, hindi ba niya napagtanto na iba siya sa karaniwan. Kahit ang idiot na iyon, si Daryl, ay napagtanto. Maya-maya, napagtantong hindi tumitingin sa kanya si Terence at sa halip ay nagtutuon ng pansin sa klase na may hawak na aklat-aralin. Nakaramdam ng pagkadismaya si Trixie. Tumikim siya, umaasang maakit ang atensyon ni Terence. Nilalamig ka, sabi ni Terence nang marinig niya ang pag-ubo. Pero hindi siya nagtaas ng ulo. Hindi. Medyo nahihirapan si Trixie. Hoy, Terence, kausapin mo ako. Pag-usapan. Paano ang tungkol sa klase? Tanong ni Terence. Lagi kang lumalaktaw sa klase, ano ang saysay? Halika makipag-chat sa akin. Sabi ni Trixie, medyo nagpapanik. Pagkatapos magsalita. Nakikinig ako, tumango si Terence. Ikaw. Si Trixie ay nadidismaya, iniluwa niya ang tatlo, at hindi na napigilan. Hindi ba pwedeng lumingon ka na lang at tumingin sa akin? Tumingin ka. Para saan? Tanong ni Terence. Natatakot kang tumingin, di ba? Frustrated na sabi ni Trixie. Ha! Mataas ang obserbasyon ni Terence. Sa sandaling pumasok siya sa silid ay napagtanto niyang naka-makeup si Trixie at napakaganda niya. Siya ay hindi kailanman nagsuot ng pampaganda sa paaralan, ngunit ngayon siya ay nakasuot ng magaan na pampaganda na maingat na inaalagaan ang buhok, pati na rin ang isang magandang damit, kasama ang maliliit na accessories. Naging malambing at maganda ang hitsura niya. Ngunit alam ni Terence kung ano ang gusto ni Trixie, hindi lang niya ito sinabi. Gaya ng inaasahan, hindi na hinintay nitong si Trixie na makita siya. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Nagtanong muli si Trixie, natatakot ka bang tumingin sa akin o ano? Oo. Tumango si Terence. Ha? Natigilan si Trixie, hindi inaasahan ang sagot na iyon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin pagkatapos huminto sandali. Terence. Ikaw. Bakit ka natatakot? Dahil napakaganda mo ngayon. Nakaramdam ako ng udyok sa isang tingin lang nang pumasok ako, at sino ang nakakaalam kung maustiyahin kita kung masyado akong tumingin, sabi ni Terence. Napabuka ang bibig ni Trixie sa mga salita, sa gulat sa sumunod na sandali, gayunpaman, siya ay masayang nakangiti. Kaya nakita siya ni Terence. Tuwang-tuwa siya, at hindi niya napigilan ang sarili. Ayos lang, tingnan mo pa. Hindi ako natatakot na maustiyahin. Pinunasan ni Terence ang kanyang lalamunan. Terence, anong problema? May sipon ka ba? Napangiti si Trixie, alam niyang nasasakal si Terence sa kanyang sinabi. Ang pagiging makagulo kay Terence ng kaunti ay talagang nakakatuwang gawin. Hindi. Mapait na ngumiti si Terence. Trixie, ang ganda mo talaga ngayon. Hehe, buti na lang maaga akong nagising. Sa sobrang asar ko, muntik na akong pumunta at tanggalin lahat ng makeup at ginulo ang buhok ko dahil wala ka kaninang umaga. Ngumiti si Trixie. Hindi na napigilan ni Terence, may mga pagsasaalang-alang siya noon, ngunit dahil sina Thomas at Josephine ay lahat ay sumang-ayon na sina Terence at Trixie ay maging isang bagay, kasama ang Miss at Yasi na tinanggap ang sitwasyon. Biglang naramdaman ni Terence ang kanyang mga paghihimok na kinuha sa kanya, ang kanyang mga kamay ay nawala sa kontrol. Naramdaman ni Trixie ang kanyang baywang na hinawakan ni Terence, at ang kanyang mukha ay namula. Siya ay isang pangahas, ngunit nasa isang silid-aralan sila, at naroon ang guro. Natigilan si Trixie at nataranta. Ngunit, ito ay isang pambihirang pagkakataon na simulan ni Terence ang isang sandali ng pagpapalagayang loob. Ayaw niyang hilahin ang kamay nito, dahil mahirap para kay Terence na gawin ang ganitong uri ng bagay ng normal.
Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Parang piniritong yulang ang katawan niya dahil sa kaba. Naramdaman iyon ni Terence, at mabilis na inalis ang kanyang kamay. Hindi siya dapat kumilos ng basta-basta. Si Trixie ay isang babae, kung tutuusin, at matapang at maangas man, ang paggawa nito sa isang silid-aralan ay hindi talaga angkop kung may makakita. Nang maramdaman ang paglayo ng kamay, nakahinga si Trixie ng maluwag, ngunit nakaramdam ng pagkabigo, sa susunod na sandali. Ang sandaling iyon kung saan hinawakan ni Terence ang kanyang katawan ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso para sabihin ang totoo, nagustuhan niya ang pakiramdam na iyon. Ito ba ang kaligayahang naramdaman ng mag-asawa? Alam ni Trixie na wala na siyang mahabang oras, at wala siyang pakialam kung masyadong mabilis ang mga bagay o hindi. Dahil pinili na niya si Terence, siya ang kanyang unang boyfriend, nag-iisang boyfriend, at huling boyfriend. Malapit na siyang mag-20, at sino ang nakakaalam kung kailan siya mamamatay bigla. Ngayong sa wakas ay nagka-boyfriend na siya, kailangan niyang mas i-enjoy ang lovely-dovey na bagay na ito. Wala na siyang oras para magdalawang isip. Ngunit matatakot ba niya si Terence kung siya ay masyadong madamdamin? Si Josephine ay isang mas tradisyonal na babae, hindi ba? Ang pag-iisip niya ay nag-alinlangan na naman siya. Ang sakit ng ulo, hindi man lang niya nagawang madaliin. Trixie, pasensya na, sabi ni Terence, iniisip na ang kanyang pananahimik ay nangangahulugan na siya ay asar. Mabilis siyang humingi ng tawad na may kasamang mapait na ngiti. It's nothing. Umiling si Trixie, umupo kami sa likod para hindi talaga makita ng mga tao, kaya. Kung gusto mo, pwede kang magpatuloy. Haha, baka kapag tayo lang, sabi ni Terence, pinipigilan ang sarili. Oh. Tumango si Trixie, medyo nabigo. Bagaman, sinabi nga ni Terence na gagawin nila ito kapag sila ay nag-iisa at ang ibig sabihin ay sinabi niyang oo. Siguradong tatanggihan siya ng matandang Terence, ngunit ngayong sinabi niyang oo, napakasaya nito. Bulong niya sa tenga niya. Kapag tayo lang, hahayaan kitang hawakan ang boobs ko. Ano? Halos tumalon si Terence sa upuan. Ang mga salita ni Trixie ay nagpaalala sa kanya ng oras na iyon sa auction, at bumilis ang tibok ng kanyang puso habang nakatingin sa magandang babae na may kalahating saradong mga mata. Talagang may gana siyang halikan siya. 10:22. Ngunit ang pag-aakalang nasa isang silid-aralan sila ay nagpapigil sa kanya. Masyadong malakas si Trixie dito, masyadong mapang-akit. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob para sabihin iyon? Natural lang na sinabi iyon ni Trixie, dahil ang pinakamatalik na bagay kay Terence na naiisip niya ay ang oras na iyon sa auction, kung saan hinawakan siya nito. Sinabi niya lang iyon nang hindi masyadong nag-iisip. Ngunit mula sa pananaw ni Terence, ito ay isang maliit na kaakit-akit na alok. Ano ang reaksyong iyon? Ang reaksyon ni Terence ay nagpalundag sa kanyang puso na tensyon na siya, at ang biglaang ano. Mula kay Terence ay lalo lamang siyang nabigla. Wala lang, Trixie, pero baka huwag mo akong akitin sa klase. Walang magawang sabi ni Terence. Tumigil si Trixie, namumula ang kanyang mukha. Ano? Hindi ako. Haha. Ngumiti si Terence. Tumalikod si Trixie, nahihiya. Hindi na siya makatingin sa kanya kahit gaano siya katapang, hindi niya kinaya ang sinabi ni Terence. Ngunit, habang nag-i-interact ang dalawa, isang hindi masyadong palakaibigan na tingin ang nagmula kay Daryl. Tumingin siya kay Trixie bago binigyan ng mabilis na tingin si Terence. Madilim at malamig ang kanyang mukha, ang bastos na ito ay magaling sa mga babae, ha? Oo, Master Biggs. Isa siyang bastard, dahil sa ginawa niya sa iyo kahapon. Tumango si Cedric, kung hindi dahil kailangan mong itago ang iyong katatagan, hindi mo siya kalaban-laban. Isa lang siyang mystic early phase, wala iyon sa harap mo, Master Biggs. Ang pagkaunawa ni Pamilya York kay Terence ay ganap na nagmula kay Kevin York. Si Terence ay talagang isang mystic early phase noong panahong iyon, ngunit walang sino man ang mag-aakala na maabot niya ang 2 level na mas mataas sa ganoong maikling panahon, sa mystic mid phase. Sa ganang kanila, ito ay sumalungat sa lahat ng kahulugan. Pagkatapos ng lahat, kung gaano karaming pagsasanay at pagsasanay ang kailangan upang itaas ang isang antas lamang na unawaan ni Pamilya York ang pagiging praktikal at pagsisikap na kinakailangan. Dahil dito, hindi nila naisip ang posibilidad na nag-level up si Terence sa napakaikling panahon.
At kaya, hindi alam ni Daryl na si Terence ay nasa kalagitnaan na. Sa nakikita niya, ang isang maagang yugto ng mystic na tulad ni Terence ay hindi makakalaban sa isang mystic early phase peak tulad ni Daryl. At hindi siya masisisi ng isa sa kanyang pag-iisip kaya wala siyang nakatagong trump card na mayroon si Terence, hindi niya makita ang lakas ng kanyang kalaban. Natural. Ngunit para kay Pamilya York, kailangan kong itago ang aking chi. Kailangan kong tiisin ito. Daryl M. Mukhang slot din ang Trixie na ito. Tignan mo ang mukha na iyon, ang pagiging matalik at mainit kay Terence, hindi siya magiging maganda. Tama, iyong mga babaeng hiniling kong tingnan mo ano ang background nila. Hindi niya maangkin si Trixie kahapon, at nagalit iyon sa kanya lalo pa nang makita niyang napakalapit ni Trixie kay Terence. Master Biggs, maliban kay Cheryl, na alam na natin, ang iba, natapos ko na ang pagsasaliksik. Hindi malakas ang bahay na ito ni Trixie. Espesyal na ops ang kanyang ama, ngunit hindi niya tatawid ang Pamilya York para sa kanya. Sabi ni Cedric. Sige. Iba. Tanong ni Daryl. Ang yasi na iyon ay mula sa House Colton, kaya mas mabuti kung hindi mo siya hawakan, Master Biggs. Bahay Colton. Maharlik ang bahay Colton. Oo. Si Julian ng kanyang kapatid. Maaaring may isang practitioner lang ang mga Colton, ngunit isa pa rin silang marangal na bahay, sabi ni Cedric, kaya mas mabuti kung lumayo tayo. Sige, hahayaan ko na siya. Medyo devil din ang babaeng iyon, mas gugustuhin kung hindi siya guluhin, tumango si Daryl, Josephine. Isang normal na pamilya lang. Nasa ospital ang tatay niya, at wala silang bahay, sabi ni Cedric, itong isang ito ay kaya nating gawin ang lahat ng gusto natin, mapatay natin siya. Oh, maganda. Pupunta muna tayo sa Trixie, at pagkatapos ay pupunta tayo sa Josephine. Tumango si Daryl. Master Biggs, mukhang hindi madaling target itong Trixie, dapat ba tayong gumamit ng taktika? Mungkahi ni Cedric. Makapangyarihan si Pamilya York noon sa Iron Lake, at ang dalawang tagasunod ay gumawa ng mga bagay ng walang takot sa mundo. Sa nakikita nila, ang paggawa nito para makakuha ng mga babae ay ganap na normal. Hindi pa. Tignan muna natin. Hindi pa lumalabas ang sex appeal ko, pero kapag nangyari na, hindi na ako magtataka kung yakapin nila ako. Kinagat ni Daryl ang kanyang mga ngipin sa galit nang maalala niya ang eksenang binugbog siya kahapon. Fuck, napakagandang pagkakataon iyon kahapon, pero dapat nandoon ang bastard na Terence na iyon. Hindi lang ako ang dapat bugbugin, hindi ako makapagpakitang tao. Master Biggs, ang mga taong iyon kahapon. Baka kaya namin ni Pancho. Si Cedric ay gumawa ng 1 kilos ng pagpuputol ng ulo. Hindi na kailangan kaka-rating lang natin dito, huwag kang magdulot ng gulo. Umiling si Daryl. Hahayaan natin sila sa ngayon, ngunit hindi ko sila makakalimutan. Tingnan mo muna ang kanilang background. Siyempre, sabi ni Cedric. Nakipag-usap sila ng nakatalikod sa lahat para hindi marinig ng mga tao. Ang kanilang anggulo, gayon din, ay mapipigilan din ni Terence na basahin ang kanilang mga labi. Ngunit, kahit na hindi niya marinig ang mga ito, ang isang tingin sa kanila na nagpaplano ng ganoon ay sapat na upang maging alerto si Terence. Ang pangalawang klase ay pay. Marami sa mga pangalawang paksang ito ay nakansela sa 12 baitang, ngunit nanatili ang pay. Binigyan nito ang mga mag-aaral na nasa kanilang mga mesa buong araw hindi lamang ng pagkakataong mag-ehersisyo, kundi pati na rin ang pagkakataong maghanda para sa pagsusulit sa pay na kasama sa mga pagsusulit sa Starfield. Kasama sa pay ang ilang mga opsyon pagtakbo, long jump, basketball, push-up, pull-up, sit-up, at iba pa, na may iba't ibang pangangailangan para sa mga lalaki at babae. At kaya, upang magkaroon ng magagandang marka sa pagsusulit sa pay, ang klase ng pay sa 12 baitang ay naging isang mesensinang klase ng pagsasanay. Ngunit ito ay tag-araw, at hindi sila nagsusuot ng maraming mga batang babae ang nagsuot din ng mga palda, kaya't ang mga sesyon ay pinaghiwalay sa pagitan ng mga kasarian. Ang isang linggo ay para sa mga lalaki, ang isa, para sa mga babae. Sa linggong ito, ang mga babae ay nasa pay stadium, kasama ang isang espesyalistang babaeng guro sa pay na nagsasanay sa kanila. Marami sa mga batang babae ay naghubad lamang ng kanilang mga panlabas na kamiseta at ginamit ang singlet na kanilang suot upang sanayin ang mga ito. Hindi talaga gustong pumunta ni Trixie sa pay, lalo lang siyang nauuhaw kay Terence, at gusto niyang makasama siya ng mas matagal sa kanilang mga upuan.
Ang iba pang mga babae ay tumatayo na para umalis, gayunpaman, kaya hindi siya maaaring manatili na lamang sa klase, tumangging gumalaw. 10:23. Lumapit si Yasi, nagkataon, sabay tingin kay Trixie. Oy, Damas, gusto mo bang sumama sa akin sa gym? Ikaw ang tanga. Trixie M. Fine. Let's go. Hindi ako natatakot sa'yo. Pagkatapos ng lahat, sina Trixie at Yasi ay hindi nakahanap ng malinaw na panalo kahapon, at ngayong may pagkakataon, natural na hindi ito pakakawalan ni Trixie. Sa kabilang banda, hindi niya alam na sinusubukang makipag-close sa kanya ni Yasi. Napag-usapan na ni Cheryl at Yasi ito, pagkatapos ng lahat, at napagkasundoan na hayaan si Trixie na gugulin ang kanyang mga huling sandali sa isang relasyon kay Terrence. Kung pupunta sila sa mga bagay mula kahapon, kailangan din nilang magkasalungat ngayon. Ang biglaang pagbabago ay magdudulot ng hinala, at kaya sinabihan ni Cheryl si Yasi na humanap ng paraan para mapalapit sa kanya, para hindi na sila magkagulo sa hinaharap. Terrence, narito ang aking telepono. Tulungan mo akong alagaan ito. Sabi ni Trixie habang inilabas ang kanyang telepono para kay Terrence. Hindi pinapayagan ng sports gym ang mga telepono sa loob nito dahil makakaapekto ito sa kanilang pagsasanay. Ang isa pang dahilan ay upang alisin ang pagkakataong may kumuha ng mga larawan ng mga kapwa mag-aaral na hindi nakasuot ng ganap na pananamit. Bilang resulta, may mga detector sa pasukan ng gym, at ang mga tao ay nagsimulang hindi magdala ng mga telepono doon. Ang paglalagay sa kanila sa mga locker ng gym ay hindi rin nakadama sa iyo na ligtas ka. Okay, tumango si Terrence at kinuha ang telepono. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Terrence nang umalis ang dalawa. Si Yasi ay kumikilos na. Mukhang magkakasundo ang dalawang demonyong ito. Tama si Terrence, si Yasi ay talagang gumagawa ng paraan, at naghanda na makasama sa koponan ni Trixie habang sila ay nakikigulo sa isang tao. Madaling mapabuti ang kanilang relasyon. Ang lumang telepono ni Terrence ay sinira ni Mazo, kaya ang ginagamit niya ngayon ay ang lumang telepono ng Miss, isang luma na tulad ng computer na iyon na ibinigay sa kanya ni Yasi. Walang kasing daming function, at hindi rin ito isang smartphone. Walang mga laro ang maaaring laruin. Ito ay pay para sa mga babae, at iyon ay nangangahulugan ng pag-aaral sa sarili para sa mga lalaki. Maaari kang manatili at mag-aral, o maaari kang umalis at maglaro, walang sino man ang magsasabi ng anuman. Bagaman, ang mga ika-12 baitang ay medyo may kamalayan sa kanilang sarili. Sino ang maglalaro kapag nasa sulok na ang malalaking pagsusulit? Walang makikipaglaro sa iyo, gayunpaman. Maaaring nakikinig si Terrence sa klase, ngunit hindi na siya nag-aral pagkatapos. Casual niyang ginamit ang telepono ni Trixie at binuksan ang Plants vs. Zombies pagkaalis ni Trixie. Boss, item ka na kay Trixie ngayon. Sumilip si Jacob sa likod niya pagkaalis ng lahat ng babae. Isang item. Mapait na ngumiti si Terrence. Hey, narinig ko kayong nagbubulungan kanina, parang nag-alok si Trixie na hawakan mo ang kanyang boobs. Ngumisi si Jacob. Hindi alam ni Terrence ang sasabihin, narinig pa iyon ni Jacob. Walang magawa niyang paliwanag, hindi ko siya ginalaw, alam mo kung ano siya, sasabihin niya kung ano ang gusto niya. Oh. Tumango si Jacob. Alam kong hindi mo tinanggap ang alok, ngunit mukhang mabilis ang takbo ng relasyon niyo. At nakita ko siyang kasama si Josephine kaninang tanghali. Oo. Tumango si Terrence. Hindi naman, ganoon ka-generate si Josephine. Pumayag siya na makasama ka ni Trixie. Nanlaki ang mga mata ni Jacob sa gulat. Nahulaan na niya na ngayon ay payapa na sina Josephine at Trixie, dahil nakita niya silang nagtatawanan at nag-uusap na parang magkaibigan kanina. Mukhang hindi naman sila magkaaway, at ngayong may kumpirmasyon na siya kay Terrence, nag-thumbs up siya. Boss, ang galing mo. Kahanga-hanga ka, boss. Ikaw ang master sa mga master sa pananakit sa mga babae. Pinagpawisan si Terrence. Sa totoo lang, si Josephine ang unang tumanggap kay Trixie bago ako hayaang tanggapin siya. Nagkamali ka. Ano? Halos lumuwa si Jacob sa mga salita. Tinanggap muna ito ni Josephine bago hayaang tanggapin siya ni Terrence. Seryoso? Paano iyon naging posible? Naghahanap ba si Josephine ng mga babaeng babae para sa kapakanan ni Terrence? Okay. Ito ay medyo komplikado, magpapaliwanag ako ng detalyado sa ibang pagkakataon. Hindi rin pinaplano ni Terrence na itago ito kay Jacob, kailangan niya itong maunawaan upang sila ay magtulungan.
Ano ito? Maaari mong sabihin sa akin ngayon, curious si Jacob. Sige, tumango si Terence, maglakad-lakad tayo pagkatapos. Tumayo si Jacob at lumabas ng kwarto kasama si Terence, pababa ng hagdan. Si Daryl, Cedric, at Pancho, sa kabilang banda, ay tila may pukana. Master Biggs, narinig ko na ang mga babae ay hindi masyadong nagsusuot ng pay, makikita mo pa ang kanilang mga utong. Bulong ni Cedric. Oh. Interesado si Daryl, seryoso. Siyempre. Isipin mo, summer ngayon, at mainit na doon. Medyo gumagalaw at pinagpapawisan ka, tapos. Hey. Ngumiti si Cedric na parang pervert. Tapos di ba ang daming pipong Tom? Kaka-transfer mo lang at kahit alam mo na ito hindi ba aware ang iba? Hindi ito lubos na pinaniwalaan ni Daryl. Siyempre alam nila, pero mataas ang bintana sa gym, at ang pinakamababa ay 3 metro ang taas. Hindi sila makakaakyat ng ganoon kataas. Napangiti si Cedric. Tanging isang master na tulad mo, Master Biggs, ang maaaring tumalon. Pero hindi ito masyadong ligtas, di ba? Paano kung may makakita? Nag-aalangan na sabi ni Daryl. Gusto niyang maramdaman ang kilig sa pagsilip, pero ayaw niyang masira ang magandang reputasyon niya, lalo na noong gusto pa niyang magpatamaan ng mga babae sa paaralang ito. Tapos na siya kung mawala ang mukha niya sa kilig sandali. Sa likod ng gym ay ang likod na bundok ng paaralan, walang makakakita sa iyo. Ngumisi si Cedric, alam ko na ang layout. Pinaplano mo ba ito sa simula? Tumango si Daryl, nakaka-relax ngayong narinig niyang bundok iyon sa likod. Oo. Pinlano ko nang ipakuha sa iyo ang mga larawan ng mga babaeng iyon tulad ni Trixie, at gamitin ito upang banta sila sa pagsusumit, kung hindi, ipopost mo ang mga larawang iyon. Magandang ideya. Tumango si Daryl, sang-ayon. Gusto ng lahat ng babae ng Pride, at ang pagpopost ng mga pics na ganyan ay magpapawala sa kanila ng Pride. Baka hayaan na lang nila siyang gawin ang gusto niya sa kanila. 10:24. Sige, alis na tayo. Handa na ba ang camera? Tanong ni Daryl, ang mga telepono ay may masamang kalidad ng mga kamera. Siyempre, ito ang pinakabagong item sa merkado, binili ko lang. Inilabas ni Cedric ang isang maliit na DV camera na nakangiti, paano ito? Hindi masama, tama ba? Pinakabagong teknolohiya, nabalitaan kong ginagamit nila ito para mag-shoot ng mga pang-adult na video. Naku, mukhang maganda. Kinuha ito ni Daryl at sinubukan bago ibinalik, pero na, peeping time. Lumabas ang 3 sa silid-aralan, at sa kanya lang napagtanto na wala rin si Terence sa silid, hindi rin naman sumisilip si Terence, di ba? Posible. Tumango si Cedric, bakit pa siya lalabas? Huwag nating hayaang mabangga natin siya. Kumunat ang noo ni Daryl. Mas maganda ang pagbangga sa kanya, magagamit namin ang camera, ang record na sinisilip niya, at pagkatapos ay masasabi namin sa lahat ang tungkol dito, na sinisira ang kanyang buhay. Ngumisi si Cedric. Siya ang mas masamang uri, palaging nag-iisip ng ilang masamang komposisyon. Magandang ideya iyan. Papatayin natin siya ng ganyan. Hey, Terence. Ito ang makukuha mo sa pagiging mabuti mo sa mga babae, makikita natin kung ano ang mangyayari kapag nalaman ng mga tao na ikaw ay isang pipong Tom. Tumango si Daryl bilang pagsang-ayon. Si Lakenyi, natural, ay hindi alam na binansagan na siya ni Daryl bilang parehong pervert na katulad niya. Nakikipag-chat lang siya kay Jacob habang naglalakad sila sa field. Boss. So mamamatay na talaga si Trixie. Kahit na hindi mo magamot ang kanyang nakamamatay na sakit. Nanlaki ang mga mata ni Jacob habang nakikinig, hinding-hindi niya inaasahan na ang isang masiglang babae na tulad ni Trixie ay magkakaroon ng ganitong karamdaman. Hindi ko kaya. Umiling si Terence, walang magawa, ang aking mga kakayahan sa medisina ay hindi lahat-lahat, ang mga ito ay limitado lamang sa ilang kilalang sakit, ngunit ang mga hindi alam. Wala akong magagawa. Sabi ko sa inyo, hindi ko man lang matukoy ang anumang sakit sa kanyang katawan, paano ko siya pagagalingin? Tama ka. Walang paraan para pagalingin siya kung hindi mo alam kung ano ang problema, napabuntong hininga si Jacob, talagang mahirap ang kapalaran niya. Oo, akala ko may ulterior motive siya noong una siyang napalapit sa akin, pero parang hindi na mahalaga ngayon.
Kung gusto niyang turuan ko siya kung paano makipagkarera ng mga kotse, o kung ano pa man, susubukan kong tuparin ito. Wala na siyang higit sa 1 taon, sabi ni Terence na pag-isipan na niya ang kasong ito noon. Kung nais ni Trixie na makipagkarera ng mga kotse, kung gayon ay tutuparin niya ang kanyang hiling. Bagaman, hindi talaga nila magagawa iyon sa mga normal na kalsada, ito ay masyadong mapanganib. At kaya binalak niyang dalhin siya sa isang kompetisyon sa karera at ipakita sa kanya kung ano ang lahat ng iyon. Boss, actually, kinausap ako ni Trixie tungkol sa iyo noon, pero hindi ko sinabi sa iyo. Sabi ni Jacob pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Oh. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata, may ngiti sa kanyang mukha. Medyo nahiya si Jacob. Umubo siya ng lalamunan. Boss, actually, she told me before that she liked you and wanted to pursue you. Medyo naawa ako sa kanya, at hindi ko napigilan ang sarili ko. Kaya sinabi ko sa kanya kung paano ka hahabulin. Oh, paano? Ngumiti si Terence. Sinabi ko sa kanya na hindi uobra ang paglalaro ng husto para makuha o panggugulo sa iyo. Kailangan niyang maging mabait at malambot at subukang magpagaan sa loob mo, makinig sa iyo, at pagkatapos ay magkakaroon ng pag-asa. Nahihiyang sabi ni Jacob. Haha, ayos lang. Tumango si Terence. Ang sinabi ni Jacob sa kanya ay hindi sikreto o anuman, ngunit bilang isang taong pinagkakatiwalaan ni Terence, kailangan pa rin niyang sabihin, Jacob, mayroon kang magandang intensyon, ngunit subukang huwag sabihin sa mga tao ang tungkol sa mga bagay na tulad nito sa susunod. Subukang matutong magtago ng mga sikreto. Naiintindihan ko, boss. Nagsisi talaga ako pagkalipas ng ilang araw. Mapait na ngumiti si Jacob. Nagbasa ako ng ilang libro tungkol sa pamamahala ng negosyo, at napag-usapan nilang panatilihing confidential ang mga bagay-bagay, ngunit ngayong naging malinis na ako sa iyo, mas gamaan ang pakiramdam ko. Haha, hindi ito confidential. Iwinagayway ni Terence ang kanyang kamay, pero kung sasabihin mo lang sa sinumang babae na habulin ako dahil lang sa gusto nila ako, mahihirapan din ako. Ha, sana mangyari sa akin yan. Natawa din si Jacob. Tama, boss. Next month may bagong product announcement, at gusto ni Chairman Lay na sumali ako, pero parang hindi talaga ako makakalakad sa stage bilang di ba? Ano ang mali dito? Ang ganitong uri ng kaganapan ay maraming mangyayari, kailangan mong masanay sa isang punto, sabi ni Terence, sumunod ka lang kay Fatty Boy at tingnan kung ano ang kanyang ginagawa. Sige, boss. Tumango si Jacob. Tara na. Maglilibot tayo. Naramdaman ni Terence na mainit ang araw pagkatapos ng mahabang pag-upo. Naramdaman ni Jacob na hindi na ganoon kahalaga ang mga pagsusulit ngayong nagnenegosyo na siya. Gumagamit siya ng pera para makapasok sa kolehiyo mamaya, at hindi na kailangang magseryoso. Kung tutusin, ang pag-aaral ng higit sa 10 taon ay para sa magandang kinabukasan. Ngayong mayroon na siyang magandang kinabukasan, wala nang saysay. Sa pagtingin sa pamilyar na eksena ng paaralan, malalim ang iniisip ni Jacob. 2 months ago, regular student pa rin siya, pero after meet Terence, everything changed. Siya na ngayon ang vice chairman ng isang kumpanya, at nagkaroon pa ng magandang girlfriend. May mga problema pa rin ang kanyang binti, ngunit kasama si Terence, mapapagaling niya ito. Sa gym, parehong naghahanda sina Trixie at Yasi para magkaroon ng showdown. Nasa simula na ng running track ang dalawa, nanlalaki ang mga mata habang nakatitig sa isa't isa. Alam kong mahina ka talaga, dapat mong ihagis ang bola ng gym sa malayo, ngunit halos hindi mo nataman ang iyong sariling paa. Tuwang-tuwang sinabi ni Yasi, ngayon alam ko na ang ibig sabihin ng basagin ang iyong paa ng bato. Ang taba mo kaya mas malakas ka. Nadismaya si Trixie. Hindi pa siya nag-practice pagbato ng gym ball, palagi siyang lumalaktaw sa klase o nagpupunta sa ospital, syempre hindi siya nakahawak ng gym ball. Ito ang kanyang unang pagkakataon, at tuluyan na siyang natalo kay Yasi. Huwag kang mag-drag sa napakaraming mga object na elemento, ikaw ang uri na sinisisi ang banyo dahil sa hindi nakakapag-poop. Ngumisi si Yasi, aminin mo na lang na mahina ka, itigil mo na ang paghahanap ng dahilan. 10:25 Yasi, paano mo nasabi ang ganyan? Si Cheryl ay nasa tabi mismo ni Yasi. She gave her a glare upon hearing her words. Hehe, alam ko, Cheryl. Inilabas ni Yasi ang kanyang dila. Ikaw. Sa sobrang asar ni Trixie, halos sumabog ang puso niya.
Pinandilatan niya si Yasi, siguradong matatalo kita sa maikling pagtakbong ito. Ang dalawang bola sa dibdib mo ay magiging isang malaking pasanin, magkakaroon ka ng oras ng iyong buhay kapag nagsimula kang tumakbo mamaya. Mas mabuting putulin mo sila kung gusto mong manalo. Nagseselos ka, ha? Walang pakialam si Yasi, hindi mo ba nakikita kung paano sinusubukang patabay ng iyong kapatid na si Josephine ang kanyang mga suso? Masyado ka pa ring flat, ayaw ni Sheldbro ng maliliit na suso. Kumunat ang noo ni Cheryl. Hindi gusto ni Terence ang maliliit. Tapos, oras na ba para gumawa siya ng isang bagay tungkol sa kanyang boobs? Maging si Josephine ay gumagawa ng mga hakbang, hindi siya maaaring mahuli. Ang Miss ay hindi kailanman naisip na subukang pakainin ang kanyang mga suso noon. Kung tutusin, ang tanging kaibigan sa buhay niya ay si Yasi, at wala siyang dahilan para isipin kung para kanino niya dapat palakihin ang kanyang suso, o kung ano paman. Ngunit ngayon, napagtanto ni Cheryl na tila may pakialam siya sa mga bagay na ito ngayon. Hindi. Habang lumalaki siya, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa pagiging maganda. Gumawa ng dahilan si Cheryl. Tama, lumaki siya, at naging matanda na siya, kaya niya naisip ang mga bagay na ito. Sino ang sabi? Hinawakan ni Terence ang sa akin, ang sarap daw sa pakiramdam, gusto daw niyang hawakan sila. Frustrated na sabi ni Trixie. Hinawakan ka niya. Kailan? Huminto si Yasi. Kanina pa, sa Iron Lake, nang makasama ko siya sa isang auction. May patunay si Trixie, at gusto niyang tiyakin na alam ni Yasi na ito ay isang katotohanan. Oh, so minsan lang naman. Napabuntong hininga si Yasi, may ngiti sa kanyang mukha, lagi akong hinahawakan ni Sheldbro kapag nasa bahay siya, alam mo ba? Ilang beses na niya akong hinawakan. Nagsisinungaling ka. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ng guro na nagtataas ng kanyang bandila. Magsisimula na ang pagtakbo. Ikaw ang nagsisinungaling. Sisigot na sana si Yasi nang mapansin niyang may mali. Tumatakbo na si Trixie, at si Cheryl, at lahat ng iba pa. Haha, big dumbass Yasi. See you. Masayang iwinagayway ni Trixie ang kanyang armo habang tumatakbo. Siguradong mananalo ako dito. Hintayin mo ako, hoy. Manluloko ka. Nagsimulang mag-charge si Yasi pagkatapos ng Trixie, ngunit ito ay 100 metrong pagtakbo, at napakalayo na ni Trixie. Walang paraan na makakahabol si Yasi. Hinawakan pa niya ang kanyang dibdib para makatakbo ng mas mabilis, ngunit si Trixie ay nasa finish line na ilang segundo bago siya. Ha. Napaluha si Trixie sa kakatawa, ha. Nanalo ako. Tumigil ka sa pagtawa. Sana mabulunan ka. No wonder kung tawagin kang Trixie. Naasar si Yasi, kung hindi dahil sa panloloko mo, hindi ako natalo. Manloloko. Itinaas ng guro ang kanyang bandila, kaya tumakbo ako. Paano ako nandaye? Kasalanan mo kung hindi ka tumingin, ikaw lang ang uri ng tao na sinisisi ang lipunan sa kanyang mga kabiguan. Nakumpleto ni Trixie ang isang perpektong pagganti sa sinabi ni Yasi sa kanya kanina. Ikaw. Hindi inaasahan ni Yasi na magiging napakatigas ni Trixie. Hindi niya talaga kayang manguna sa kanilang labanan, at ang dalawa ay tila magkapantay na nag-aaway sa isa't isa. Ha. Oh my God. Si Trixie ay tumatawa pa rin, ngunit bigla siyang tumigil. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang nakaluhod sa sakit. Tumingin si Yasi sa kanya ng kakaiba, anong problema? Masyado akong natawa pagkatapos tumakbo. Masakit. Sabi ni Trixie habang nakaluhod siya doon, nawalan siya ng lakas. Nanlaki ang mga mata ni Yasi, halos matawa siya. Ito ay kung ano ang karma, isang purong halimbawa sa harap ng kanilang mga mata. Ngunit, naaalala ang kalagayan ni Trixie, natural na hindi matatawa si Yasi. Lumuhad siya at hinaila siya, halika, dadalhin kita sa bench. Napagtanto ng guro na may nangyari rin, lumapit siya para tanungin kung ano ang mali nang ipaliwanag sa kanya ni Cheryl na labis na tumawa si Trixie pagkatapos tumakbo, na spraining ang kanyang tagiliran. Umalis ang guro, nagpapahinga. Kung tutuusin, may responsibilidad siya bilang isang guro. Gulat na napatingin si Trixie kay Yasi. Kanina palang magkaaway ang dalawa, kaya hindi siya makapaniwala na si Yasi ay talagang magiging ganoon kaganda para dalhin siya sa pamamahinga. Ikaw. Dinadala mo talaga ako sa bench para makapagpahinga ako. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Trixie. Oh.
Mabilis na gumana ang utak ni Yasi, wala siya sa sarili niya dahil dapat ay tumatawa siya ng malakas sa sakit ni Trixie habang tinitingnan niya ang kanyang paghihirap. Iyon ang inaasahan niyang gawin, ngunit hindi magawa ni Yasi. Though she finally managed to come up with a reason, we're enemies, so of course I can't let you die like this. Isa akong makatarungang babae, kung tutuusin. Hindi ko sasamantalahin ang mga kalaban ko. We'll continue a proper duel after you rest, now it's 1-1. Haha, I see. Tumango si Trixie, ang paliwanag ay may katuturan, napakabait mong tao, kung hindi mo ako ipinaglalaban para kay Terence, magiging isang team tayo. Manam, naisip ko rin iyon, tumango si Yasi. Umupo ang dalawa roon, nagpapahinga habang gumaling si Trixie. She didn't dare do any more intense sports, mukhang hindi ako makakalaban ngayon, may sakit pa rin ako, ayoko nang masaktan ulit ang tagiliran ko. Ayos lang, lagi nating magagamit ang utak natin sa halip na ang brawn natin. Casual na sabi ni Yasi. Mga utak. Napakurap si Trixie. Tingnan natin kung sino ang mas magaling manggulo sa mga tao. Sabi ni Yasi. Magandang ideya. Pero, sino ang makakasama natin? Sabihin ko lang na ayaw kong makipag-away kay Terence. Sumakit ang puwitan ni Trixie sa pag-iisip na subukan ang isang bagay kay Terence. Isa pa, wala na rin siyang gustong gawin sa kanya. Naku, wala tayong magagawa sa kanya, sobrang strong ni Shield bro. Mga tanga lang ang manggugulo sa kanya, umiling si Yasi nang biglang tumingin kay Trixie, nakangiti ng masama. Natural na alam ni Trixie kung ano ang kanyang tinatawanan, pinagtatawanan niya siya dahil sa pagiging musmos na bata at sinusubukang guluhin si Terence, na nagresulta sa kanyang sariling kahihiyan. Namula siya, iyon ay dahil hindi ko alam ang sitwasyon, tumigil ka sa pagtawa. 10:26. Hindi ako tumatawa. Nakatingin lang si Yasi sa langit, na para bang hindi niya alam ang sinasabi ni Trixie nang bigla siyang natigilan at nagbitaw ng ngay. Ano? Tumingin si Trixie sa kanya. Tignan mo yung bintana sa taas natin, dun sa taas. Itinuro ni Yasi pataas. Ano ang tungkol sa mga bintana? Tumangala si Trixie, nalilito nang mapatalon siya sa gulat. May nakayuko sa labas ng bintana. Gayunpaman, hindi niya maipasok ang kanyang ulo dahil sa safety net. Daryl. Nakilala agad ni Trixie ang mukha ito, ang transfer student. Hindi niya maiwasang magalit, this guy looks so proper on the outside, how come he's such a pervert? Peeping on girls. Oo, pero nahuli namin siya. Naningkit ang mga mata ni Yasi sa tuwa. Isang tingin sa mukha ni Yasi at naintindihan niya at tumango, hindi na kailangan ng dalawa ng komunikasyon at magkatabi na silang pumuslit sa storage area ng gym. Hindi nilock ng guro ang mga pinto nang maglabas sila ng kagamitan dahil kailangan nilang ibalik ito mamaya at hindi niya inaasahan na may pupunta sa storage area habang nagsasanay. Naroon sina Yasi at Trixie upang maghanap ng ilang kasangkapan para sa kanilang napipintong gawa. Malaking kwarto iyon, maraming gamit, pati na ang uniforme ng seguridad. Hey. Naglabas si Yasi ng ilang ice skate at nail shoes, at nagsimulang tumawa. Tiningnan ni Trixie ang mga sandata, at ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang maliit na ngiti, gusto mo bang bumagsak sila at maupo sa mga ito? Oo. Pero paano natin sila madadapa? Tumango si Yasi at nag-isip. Iniskan ni Trixie ang silid at may nakita siyang isang bagay, mabilis siyang tumakbo at kinuha ito, masayang iwinagayway ito. Hayaan mo na, ipapakita ko sa kanila ang lasa ng kuryente. Nasa kamay ni Trixie ang isang electric baton para sa mga security guard na nagpapatrolya sa gabi. Ito ay dagdag lamang, tulad ng mga uniforme ng seguridad, at sa gayon ay inilagay sa silid ng imbakan. Maghihiwalay na tayo. Naramdaman ni Yasi na si Trixie at siya ay ipinanganak na magkasama si Daryl, isang patay na naglalakad. Sige. Itinaas ni Trixie ang kanyang kanang kamay. Nag-high five ang dalawa, narito na ang ating ganap na tagumpay. Ilalagay ko ang bitag at magtatago sa ilalim ng bintana at sumenya sa iyo ng ngiyaw. Shock them down sa signal. Dahil doon, naubos na ni Yasi ang kanyang nail shoes, ice skate, at iba pang bagay habang tumatakbo siya sa likod ng gym. Inihanda naman ni Trixie ang kanyang electric baton at pumunta sa katabing bintana kung nasaan si Daryl. Ito ay isang blind spot, at kung hindi sinasadya ni Daryl na tumingin ng diretso sa ibaba, hindi nila makikita ang sinuman sa bench sa ilalim nila.
Pumunta rin si Trixie sa lugar sa ilalim ng kalapit na bintana, kaya mas mahirap siyang makita. Sina Daryl, Cedric, at Pancho ay lahat ay dumating gamit ang mga metal na wire at kahit na mataas ang mga ito, ang chi ni Daryl ay higit pa sa sapat upang tulungan ang lahat na makatayo. Nakikita mo ba siya? Bakit hindi ko nakikita si Trixie? Matagal nang nagmamasid si Daryl, at si Trixie ay hindi nakita. Itong babaeng to, hindi siya lumalaktaw sa klase, di ba? Hindi ko rin siya nakikita. Pero nakikita ko si Cheryl naka-short siya at hindi hinubad ang kanyang pangitaas, walang makikita. Nanghihinayang sabi ni Cedric. Wala rin dito ang malaking boob na si Yasi. Parang isang pervert na sabi ni Pancho, naiisip ko lang ang kanyang boob sa gabi, napupuyat ako. Nasa ibaba lang ng tatlo si Yasi nang marinig niyang pinag-uusapan siya ni Pancho na asar siya. Kung tutusin, para kay Shield bro ang kanyang boobs, hindi para isipin ng isang tulad niya. Para sa kanya ang mga ice skate, mas maganda kung doon dama po ang mga bola niya. Inilagay ni Yasi ang mga skate at nail shoes sa isang hilera, sa lugar kung saan ang tatlo ay tiyak na makakarating kung sila ay mahuhulog. Pagkatapos ay pumunta siya at nagtago sa ilalim ng bintana. Hindi siya makikita ng tatlo sa ganitong anggulo. Pagkatapos noon, pinisil niya ang kanyang ilong at tinawag na parang pusa, meow. Napatalo ng tatlo sa gulat ng meow. Si Daryl ay isang mastiko, ngunit upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, hindi siya gumagamit ng anumang chi, gumamit siya ng kaunti nito sa pag-akyat, ngunit sinuklian niya ang iba pa. Sino ang nakakaalam kung kailan biglang lalabas ang Terrence bastard na iyon? Nakita niya si Terrence na lumabas ng kwarto, ano naman kung malapit lang siya. Naturally, dahil hindi siya gumagamit ng chi, hindi niya ma-detect si Yasi. Ano iyon? Kumunat ang noo ni Daryl. Parang pusa, ayos lang. Umiling si Cedric. Tama, pusa ito, at malamang na nasa init. Dagdag ni Pancho. Oh. Tumango si Daryl at nagpatuloy sa pagsilip. Naiinis na si Yasi siya ang nag-iinit. Inaasahan niya ang napipintong paghihirap nito. Sa loob ng gym, narinig ni Trixie ang hudyat, at mabilis at maayos na umakyat sa mga upuan sa likod hanggang sa gilid ng bintana dahil matataas ang stack ng mga upuan, hindi na niya inaabot ang bintana at ang safety net. Ngumisi si Trixie habang binubuksan ang kuryente at hinampas ito sa net. Ito ay isang metal na lambat, at kaya ang kuryente ay dumb alloy at nabigla ang tatlo sa sigaw ng sakit, lahat sila ay nahulog mula sa lambat. Ngunit, bago sila lumapag, nakita ni Daryl ang mga ice skate at nail shoes. Masisira ang kanilang mga asno kung mapunta sila sa isang bagay na tulad nito. Hindi niya namamalayan na ginamit niya ang kanyang chi upang protektahan ang kanyang sarili at tumalon palayo, magagawa niyang ilipat ang kanyang dalawang tagasunod, ng sabay. Hindi ba ito si Daryl? Naglalaro ka ng Superman. Isang patag na boses ang tumunog sa kanyang tabi, na nagpapalamig kay Daryl. Hindi niya namamalayan na itinigil ang lahat ng chi channelang. Ang boses na ito ay kay Terrence. 10:27. Si Terrence ay nakikipag-usap kay Kang Jacob habang palipat-lipat sila sa field. Naalala niya na nagtanim sila ng mga puno dito noon, kaya gusto niyang tingnan ito kay Jacob nang makita niyang naglalagay ng mga bitag si Yasi. Ngunit hindi ipinaalam ni Terrence ang kanyang presensya, sa halip, iniisip niya kung paano niya gagawin si Daryl na mahulog dito habang pinapanood niya si Yasi na naglalagay ng mga bitag. Pagkatapos ng lahat, sa kakayahan ni Daryl, magagawa niyang tumalon palayo kapag nakita niya ang mga sapatos at skate. Sa sumunod na sandali, nakita niyang nagtago si Yasi at nag-sign ng meow, at hindi nagtagal, ang tatlo ay nag-zap, nahuhulog mula sa metal na lambat. Sa pagmamasid, nakita niyang si Trixie iyon sa kabilang bintana, tinakpan ang nakangiti nitong bibig at may hawak na baton sa kabilang kamay. Kinilig si Terrence, ang dalawang babaeng ito ay mga mangkukulam. Ang Daryl na ito ay kailangang gumawa ng maraming masamang bagay sa kanyang nakaraang buhay upang makilala ang dalawang ito. Ngunit, hindi nagtagal ay naramdaman ni Terrence na ginagamit ni Daryl ang kanyang chi para protektahan ang kanyang sarili, at kaya kumilos si Terrence. Alam niya na gustong itago ni Daryl ang kanyang lakas mula sa kanya, kaya hindi niya naisip na hayaan siyang magsaya at magsaya sa taglagas. Gaya ng inaasahan, sa sandaling magsalita si Terrence, kumalat ang chi.
Ginawa lang iyon ni Daryl nang hindi sinasadya, ngunit nang maalis na niya ang kanyang chi naalala niya ang mga matinik na bagay sa ibaba niya. Hindi ito nakakatawa, seryoso kung ihampas niya ang kanyang puweten doon. Kahit na nakita ni Terence na ginagamit niya ang kanyang chi, hindi niya hahayaan na mahulog siya sa nail shoes na iyon. Ito ay isang hatol na kamatayan. Ngunit huli na. Hindi niya nakuha ang kanyang chi sa oras, kaya ang kanyang asno ay dumapo sa nail shoes, at napasigaw siya sa sakit. Ow! Ang dalawang tagasunod na nahulog sa kanya ay wala sa napakagandang posisyon, alinman mas mataba si Pancho, kaya nang umupo siya sa mga ice skate ay hiniwa ng talim ang kanyang dalawang pisngi, na hiniwa ang kanyang mga bola. Iminulat niya ang kanyang mga mata at kumaibot na wala ng malay. Si Cedric ay hindi naputol ang kanyang mga bola, ngunit ang kanyang puwitan ay nahiwa sa 4 na piraso. Impyerno iyon. Naramdaman naman ni Daryl na ang kanyang anus ay nakabukas. Oh! Masayang pumalakpak si Yasi, hindi inaasahan na dumating si Terence. Ngumiti siya at tumakbo, "Shield bro, dumating ka. Tingnan mo, masokismo ang ginagawa nila." Halos mawala ng malay si Daryl sa mga salita. Gumaganap ng masochism. Sinong nasa tamang pag-iisip ang gagawa ng ganitong bagay? Pero alam niyang hindi katanggap-tanggap ang ginagawa niya, at masisira ang pangalan niya kung malalaman ng mga tao na naninilip siya, habulin pa ang mga babae. Dahil doon, nagngangalit siya at bumagsak sa lupa, tinitiis ang sakit. Siya ay isang practitioner, pagkatapos ng lahat, at nagkaroon ng malakas na pagpaparaya. Sinipa niya ang kalahating patay na si Pancho bago sumigaw kay Cedric, "Bumangon ka at pumunta ka sa ospital kung ayaw mong mamatay." Naputol ang mga bola ni Pancho, ngunit nagising pa rin siya mula sa sipa. At kaya, tumayo siya at tumakbo sa ospital kasama sina Daryl at Cedric. Si Trixie, nang makita si Terence, ay ibinaba ang kanyang baton at sumugod sa kanya. Walang kamalay-malay ang guro at mga estudyante sa nangyari, total mainit naman ang araw at lahat sila ay nagsasanay. Mas maingay sila kaysa sa kung ano mang nangyari sa labas. "Terence, bakit ka nandito?" Ayaw magpahuli ni Trixie nang makita niyang kausap siya ni Yasi. "Kayong dalawa." Mapait na ngumiti si Terence, "Hindi ba masyadong malupit iyon?" "Oh, Shield bro? Sino sa tingin mo ang mas malupit, kung ganoon?" Nag-aabang na tanong ni Yasi, at ganoon din ang ginawa ni Trixie. Nakatali sila, pagkatapos ng lahat, kaya mahalaga ang rating ni Terence. Siyempre, kahit na wala sila sa isang kurbata, ang opinyon ni Terence pa rin ang pinakamahalaga dahil gusto nila ang kanyang pag-aproba. "Sa nakikita ko, kailangan ninyong dalawa na magkasama para maabot ang iyong buong potensyal," sabi ni Terence. "Oh, ganun ba?" Nakakunot ang noo ni Yasi habang nakikinig kay Terence. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, pinilit niyang bumaling kay Trixie, "Dahil gusto ni Shield bro ang ating combo, bibigyan kita ng pagkakataon at makikipagtulungan sa iyo paminsan-minsan. Bigyan mo ako ng pagkakataon." Kinagat ni Trixie ang kanyang mga labi, "Ako ang nagbibigay sa iyo ng pagkakataon para sa kapakanan ni Terence. Ngunit kung ginugulo mo ako ay itataboy kita." "Fine, hindi kita guguluhin, pero kung ganoon din ang gagawin mo," sinabi ni Yasi, na nag-iisip, sige, ang taong nagsisimula ng gulo ay kailangang sumuko sa kanyang sarili. "Maliit ka lang asawa, bakit kita guguluhin kung wala kang gagawin sa akin? Maliit din akong asawa, para hindi mo ako maapektuhan," sabi ni Trixie. "Tama ka." Yasi nodded, "Ang pag-aaway tungkol dito ay walang pagbabago, tayo lang ang maliliit na asawa. Sa palagay ko hahayaan ko si Cheryl na humawak sa laban para sa pangunahing posisyon ng asawa." Ngumiti si Terence. Alam niya na si Yasi ang nagkukusa na tumawag ng tigil-tigilan kung tutuusin, kung hindi muna siya makikipagkompromiso, hindi rin madali itong gagawin ni Trixie. Ang resulta ngayon ay perpekto, ang dalawa ay hindi na magkaaway, at habang hindi sila maaaring maging mabuting magkaibigan ng walang oras, sila ay nakakarating doon. Ang dalawa ay isang match made in heaven, kung tutuusin. "Sige, dapat nasa klase pa tayo ibalik ang mga nail shoes at mga gamit bago makapansin," sabi ni Terence habang itinuro ang sapatos na may dugo sa mga ito. "Oh, okay." Pinulot ni Yasi ang mga gamit, at tinulungan ni Trixie ang dalawa, tahimik na pinapasok sila ng dalawa.
Si Jacob, sa kabilang banda, ay tahimik na nakatayo doon sa buong oras, tanging buntong hininga pagkaalis ni Trixie at Yasi. Si Daryl na ito ay siguradong napakaswerte, nahati ang kanyang puwet. Buti na lang nahawakan mo ang dalawang demonyong ito, kung hindi ay magiging napakahirap ng buhay. Ngumiti si Terence. Ito ay totoo, sina Yasi at Trixie ay mga demonyo sa mga tagalabas. Bagaman, pagdating sa kanya, sila ay kasing banayad. Ano ito? Nakita ni Terence ang isang pilak na puting bagay sa lupa. Ito ay tila kay Daryl, na iniwan ito habang tumatakbo. 1028. DV. Kinuha ito ni Jacob, isa itong maliit na kamera. Hindi nila naisip na kumuha ng litrato, hindi ba? Nagkibit balikat si Terence, tingnan kung may ni-record sila at tanggalin ang mga ito. Inilabas ni Jacob ang mga video at tiningnan ito. Lahat sila ay nagsasanay ng mga babae, at lahat sila ay nakasuot lamang ng kaunting damit. Bagaman, wala doon sina Cheryl at Yasi. Tiningnan lang sila ni Jacob ng mabilis bago tinanggal lahat. Medyo pervert siya, pero hindi siya titingin sa mga immoral na bagay na ganito. Boss, ano ang gagawin natin sa DV na ito? Tanong ni Jacob. Iuwi mo na yata. Hindi tulad ng maibabalik natin kay Daryl, walang pakialam si Terence sa kanya. O sige, ibibigay ko kay Joralyn, masayang sabi ni Jacob. Pagkatapos ng nangyari, wala na sa mood si Terence na tumingin sa paligid ng Schofield. Bumalik na tayo. Nais ni Jacob na bumalik at tumingin din sa kamera na ito, at kumuha ng mga personal na video kasama si Joralyn. Bagamat wala pa sila sa yugtong iyon, nakakapag-selfie sila. Bumalik sina Terence at Jacob sa silid-aralan upang hanapin ang bakanteng upuan ni Daryl at ng kanyang mga alipin. Nasa hospital sila. Hindi inisip ni Terence ang tungkol sa kanila dahil gusto ng lalaki na itago ang kanyang lakas, pagkatapos ay mabuti. Hayaan silang gulo ni Trixie at Yasi buong araw, tingnan kung gaano katagal nila ito kaya. Si Jacob ay nagtatrabaho sa pag-uunawa ng camera habang si Terence ay bumalik sa paglalaro ng mobile game mula noon. Nang makaramdam ng inip pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya ng telepono upang tingnan kung ano pa ang nasa loob. Si Terence ay casual na nag-scroll sa paligid nang hindi sinasadyang naklik niya ang isang diary na tinatawag na "Imi Wishes". Aalis na sana agad si Terence sa programa nang makita niyang isa itong pribadong file, ngunit napahinto siya nang makita ang mga salitang "Imi Wishes". Alam niya kung anong sitwasyon ang kinaroroonan ni Trixie, pagkatapos ng lahat, at wala na itong mahabang oras pa, at isang taon ang magiging ideal list na petsa. Hindi nila alam kung kailan siya namatay, at maaaring bukas pa. Kaya naman, talagang nagmamalasakit si Terence sa kung ano ang gusto niya bago siya mamatay. Kung maaari, gusto niyang matupad ang mga hiling na ito para sa kanya. Hahayaan nitong mamatay si Trixie na namuhay ng walang pagsisisi. Ngunit nang titignan na sana niya ang file na ito, tumunog ang bell. Kumunat ang noo niya, mga ilang minuto lang ang babalik ng mga babae. Walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang file at tumingin sa loob. Napagtanto niya noon na ang file ay hindi isang bagay na naitala sa isang araw, ito ay may maraming mga pahina doon. Ang ilang mga pahina ay mayroon lamang isang kahilingan kasama ang petsa nito, at ang ilang mga hiling ay natupad, tulad ng makikita sa checkmark na ibinigay ni Trixie. Mapait na ngumiti si Terence. Makakatapos na siya sa loob ng ilang minuto kung isusulat ang lahat sa isang pahina, ngunit kung babasahin niya ang bawat pahina ay hindi niya ito matatapos ngayon. Sa kabutihang palad, may mga klase sa PAY bawat linggo, kaya hindi na kailangang tapusin ni Terence sa isang araw. Nagpasya siyang kunin na lang ang kanyang makakaya at subukang matupad ang mga hiling na iyon. Bumalik siya sa pinakaunang pahina, at nagsimulang magbasa. Talaga bang gagaling ang sakit na ito? Pupunta ako sa Iron Lake kasama ang aking ama bukas, sinabi nila na ito ay isang ospital na dalubhasa sa pagharap sa mga namamana na sakit. Sana mapagaling nila ako. Sa pagtingin sa partikular na hiling na ito, hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin. Kung nagawa niyang gamutin ang sakit nito, bakit pa niya pipilitin na tuparin ang mga hiling nito noong una pa lang? Sa pagtingin sa kanyang kadate, gayunpaman, ngumiti siya ng mapait at umiling. 3 taon na ang nakalipas, noong panahon kung saan may pag-asa pa si Trixie. Ngunit, ginagamit na ba niya ang teleponong ito mula noong 3 taon na ang nakakaraan?
Marahil ay inilipat niya ang kanyang lumang file sa bago niyang telepono. Isinara ni Terence ang unang hiling, at binuksan ang pangalawa. Ito ay mas simple kaysa sa una. Gusto ko ng sports car. Ito ay 3 taon na rin ang nakalipas, ngunit ito ay may checkmark. Noon lamang napagtanto ni Terence na wala na siyang oras para tingnan ang mga may markang kagustuhan, mabilis siyang lumabas upang maghanap ng mga hindi na-check. Ngunit, sa file na ito, mayroong isang malaking bahagi ng mga kagustuhan na nalagyan ng check. Naghanap siya ng isa na hindi, at nag-click. Gusto ko ng matalik na kaibigang babae. Masasabi ko sa kanya ang kalungkutan ko, at makakasama ko siya sa iisang kama habang nagkukwento kami ng masasayang kwento at malungkot na kwento. Ngunit hinding-hindi ako magkakaroon ng tunay na kaibigan. Ayokong maghirap sila pagkatapos kong umalis. Hindi napigilan ni Terence na huminga ng malalim, mabigat ang kanyang kalooban habang tinitingnan niya ang hiling. Mula sa paraan ng pagsulat niya nito, malamang na alam ni Trixie sa puntong ito na hindi magagamot ang kanyang karamdaman. Marahil ay tuluyan na siyang sumuko sa posibilidad na makaligtas siya. Ang pagkakaroon ng kaibigan, isang matalik na kaibigan, ito ay isang simpleng bagay sa mata ng sinumang normal na babae. Sino ang hindi nagkaroon ng mabuting kaibigan noong sila ay maliit, at sinong babae ang hindi kailanman nagkaroon ng matalik na kaibigan na makakasama sa kama? Ngunit ang mga simpleng bagay ay naging hiling sa mga mata ni Trixie. Ang kanyang kabaitan ay humadlang sa kanya na magdala ng sakit sa kanyang mga kaibigan sa pagkamatay, at ito ay lubos na naantig kay Terence. Ngunit, ang hiling na ito ay hindi maaaring tuparin ni Terence. Dahil hindi siya maaaring maging matalik na babae. Siya ay isang lalaki. Bagaman, ang pagmumungkahi kay Josephine na maging matalik na kaibigan ni Trixie ay maaaring isang magandang opsyon. Mabilis na ginamit ni Terence ang kanyang telepono para kunan ng litrato ang hiling na ito, at mabilis na lumipat sa susunod na walang check na hiling ng walang paghinto. Gusto kong maging isang profesional na magkakarera, at lumahok sa isang kompetisyong nakakapintig ng puso. Ang kilig na nakukuha mo kapag nakikipagkarera ka, gustong-gusto ko ang pakiramdam na iyon. Ngunit, ang aking mga kasanayan sa pagmamaneho ay kakilakilabot, at walang sino man ang hahayaan akong makilahok sa isang kompetisyon. Isang pawis na patak na emoji ang sumunod sa pangungusap na iyon. 10:29. Ang hiling na ito ay isang bagay na maiisip ni Terence na tulungan si Trixie na makamit. Ito ay hindi masyadong overboard pagkatapos ng lahat, at siya ay may kakayahang tuparin ito. Ngayon lang naintindihan ni Terence na si Trixie ay hindi nakikipagkarera dahil siya ay isang rebelding teenager o kung ano paman, ito ay dahil sa pangarap niyang maging isang profesional na magkakarera. Oo, lahat ng tao ay may kanya-kanyang pangarap noong bata pa sila. Pero habang tumatanda sila, natuyo ang mga pangarap na iyon. Ano ang pangarap ni Terence noon, sa simula? Pagsasaka. May magandang bukal sa bundok at ilang lupain. Oo, simple lang ang pangarap ni Terence noong nakatira siya sa kanyang matanda. Hindi niya akalain na magiging assassin siya sa hinaharap, at hindi niya naisip kung anong uri ng buhay ang mayroon siya. Naisip niya na siya ay magiging katulad ng lahat ng iba pang mga batang magsasaka na kasama niya, tulad ni Galton, pagsasaka at pagtitinde ng mga pananim. Ngunit nang tumanda na siya, nagsimula siyang gumawa ng iba't ibang uri ng simple at mahirap na misyon. At nawala na lang ang kanyang pangarap. Ang abalang buhay na iyon ng mga misyon ang tanging nalaman niya, at kung minsan kapag nagpapahinga siya, nakikipag-chill siya sa kanyang matanda o nakikipag-chat kay Galton, iyon ang pinaka-nakapagpahingang sandali ng kanyang buhay. Siya ay tumanda pa rin, at gayon din si Galton. Dahil sa kanyang matanda, nagbago ang kanyang kapalaran, hindi siya kailanman magiging isang magsasaka, habang si Galton, dahil sa pagbabago ng kapalaran ni Terence, ay itinadhana na hindi maging isang normal na magsasaka. Sa halip, isang magsasaka sa kanyang lumang tahanan. Sa pag-iisip kay Galton, nagsimula siyang mamiss ni Terence. Medyo matagal na. Lumago na ba ang kanyang mga pananim sa Tagsibol? Noon pa lang, di ba? Gusto niyang tawagan siya minsan, hilingin sa kanya na pumunta sa Starfield. Ang buhay na pinangunahan ni Terence hanggang sa puntong ito. Ang pinaka-nakapagpahingang panahon, maliban sa kanyang pagkabata, ay ang buhay na kinabubuhayan niya ngayon. May pagkain, at may mga magagandang babae. Nagtago ang mga panganib, ngunit tinanggap iyon ni Terence.
Gayunpaman, nadama niya na ang kanyang buhay ay mas matatag kaysa kay Trixie. Ang kanyang kapalaran ay hindi tiyak, at lumipat siya sa paligid, ngunit mayroon siyang kaibigan na tulad ni Galten. Maaaring medyo mabagal sa ulo si Galten, at medyo walang ingat, ngunit nagustuhan niya siya. Siya ay isang prangka na tao, kung tutuusin, at kahit anong sabihin ni Terence sa kanya ay sasagutin lamang niya ng haha, at hindi kailanman ipagkakalat ito sa iba. Kaya't si Terence ay hindi nagtago ng anuman pagdating kay Galten, at si Galten mismo ay isang napakatapat na tagapakinig. Biglang naalala ni Terence na wala na siyang gaanong oras dapat ay binabasa niya ang mga kahilingang ito. Mabilis niyang ni-record ang hiling na ito gamit ang isang larawan at pumunta sa susunod. Gusto kong malaman kung ano ang pakiramdam ng pag-ibig, magkaroon ng isang masikasong kasintahan. Naiinggit ako sa ibang mga mag-asawa. Ngunit hindi ako makakaladkad ng kahit sino pababa. Ang aking manliligaw ay malulungkot kung mamatay ako. Ngunit ang hiling ay nahati sa dalawang bahagi, ang isang ito ay mula sa 1 o 2 taon na ang nakakaraan, at mayroong isang tala sa ilalim ng hiling na ito, na ginawa kamakailan. Nakapagdesisyon na ako, makikipagrelasyon ako kay Terence. Ito ang nakuha niya sa paghihi niya sa akin, at paggamit ng fairy work sa puweten ko. Maghihiganti ako. Hahayaan ko siyang umibig sa akin, at pagkatapos ay mamamatay ako, magiging malungkot siya. Good luck, Trixie. Tiningnan ni Terence ang hiling at bahagyang pinagpawisan. Kaya ito ang dahilan kung bakit naramdaman niyang kakaiba ang kinikilos ni Trixie, biglang nagkagusto sa kanya noong kinasusuklaman siya nito. Alam niyang masyadong marahas ang pagbabago. Tiningnan niya ang petsa iyon ang araw na biglang nagbago ang ugali niya. Ngunit mayroong higit pang mga tala sa ilalim ng tala. Hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hininga pagkatapos basahin ito. So ganito pala ang feeling ng in love. Ang sarap. Sana mabuhay pa ako. Ito ay kahapon ng gabi nang ginawa ang tala, naramdaman ni Terence ang pagbagsak ng kanyang puso. Ito ay malinaw na, ang hangarin ng paghihiganti ni Trixie ay nabago na. Gusto niyang mabuhay, ang paghihiganti ay hindi na niya pinag-isipan. Mapait na ngumiti si Terence. Malamang na nakapasok si Trixie, at nagsimulang magkagusto sa kanya ng totoo. Ngunit ang hiling na ito ay teknikal na natupad, kaya't si Terence ay hindi gumugol ng masyadong maraming oras sa pag-iisip tungkol dito. Hindi mahalaga kung bakit nagpasya si Trixie na gustuhin siya sa simula, ngunit maiintindihan at matitiis iyon ni Terence. Sa pag-iisip ng kanyang kapalaran sa buhay, hindi inisip ni Terence na masyado na siyang lumalampas sa mga bagay na dati niyang ginagawa. Kung tutuusin, kung si Yasi, halimbawa. Nais ni Trixie na gumamit ng isang malaking diskarte upang mapaibig si Terence at pagkatapos ay mahulog sa pagkabalisa pagkatapos niyang mamatay. Hindi yun isang diskarte, hindi rin ito isang paghihiganti. Ito ay isang huling hagupit sa kaligayahan sa kanyang buhay. Pinuntahan ni Terence ang susunod na hiling. Nanood ako ng TV ngayon, ang pangunahing karakter at pangunahing babae ay nasa isang beach na nanunood ng pagsikat ng araw, nagluluto ng almusal na may tubig dagat. Napaka-romantiko. Gusto ko rin iyon. Kahit na gusto kong kumain ng sinangag na itlog. Tiningnan ni Terence ang kakaibang hiling na ito, natuwa. Inilagang itlog. Nanunood ng pagsikat ng araw at kumakain ng itlog. Bakit parang nawala? Pero dahil ito ang hiling ni Trixie, kinuhanan niya ito ng litrato gamit ang kanyang telepono. Ito ay isa sa mga mas madaling hiling pagkatapos ng lahat. Ang oras ay tumatakbo out. Matapos isara ang hiling na ito, pumunta siya sa susunod. Napakaganda ni Zyrene. Kung ako ay isang lalaki na magaling, magagawa ko siyang itulak pababa. Si Terence ay nakaramdam ng pagod sa pagtingin lamang sa hiling na ito, wala siyang magagawa dito. Maliban na lang kung pumunta siya at binigyan siya ng sex change surgery. Ngunit may higit pa sa hangaring ito. Nakapagdesisyon na ako. Ibibigay ko sa boyfriend ko ang mahirap na gawaing ito. Itutulak ko siya pababa, at pagkatapos ay gagawa kaming tatlo ng three-way. Hahaha. Trixie, you genius. Pero parang imposibleng panaginip ito. Muntik nang itapon ni Terence ang telepono, ano ang hanggal na hiling na ito. Nadama ni Terence na kung mabubuhay pa si Trixie, marami siyang magagawang pakikipaglaro kay Yasi.
Sa ilang mga aspeto, ang dalawa ay talagang nagkaroon ng maraming pagkakatulad, at ang kanilang mga pag-iisip ay talagang nakakagulat din. Ngunit si Terence pa rin ang kumuha ng litrato. Oo, kung magkakaroon siya ng pagkakataon, tatanungin niya si Zyrene, isang celebrity, kung payag siya. Kung gayon, ito ay isang posibleng hiling. 10:30. Nais ni Terence na magpatuloy at basahin ang susunod na hiling pagkatapos ng pagtatapos, ngunit ang ilan sa mga batang babae ay pumapasok na sa silid-aralan. Malamang napapasok na si Trixie. Mabilis siyang lumabas at binuksan ang isang mobile game. Si Trixie at Yasi ay sabay na pumasok sa silid, nag-uusap at nagtatawanan, na para bang hindi sila magkaaway noon. Pero masasabi mong hindi pa sila masyadong close, although, imposibleng maabot iyon sa isang araw. Umupo si Trixie sa tabi ni Terence, at nakita niya itong ginagamit ang kanyang telepono. Na-curious siya, anong ginagawa mo? Naglalaro, kumilos si Terence na parang ngayon lang niya nakitang pumasok si Trixie. Ibinaba niya ang telepono, bumalik ka. Oo, bumalik na ako. Kinuha ni Trixie ang kanyang telepono at tiningnan ang laro sa screen, gusto mo pa bang maglaro? Hindi, umiling si Terence. Medyo maganda ang teleponong ito, bibili ako kaagad. Pagkatapos ay bilhin ang isang ito. Magkakaroon tayo ng parehong telepono ng mag-asawa. Sabi ni Trixie habang pinatay ang laro at inilagay ito sa kanyang bulsa, hindi iniisip na nakita na ang mga hiling. Oo. Casual na sabi ni Terence. Si Terence na nagsasabi ng oo ay agad na pinalamig si Trixie. Hindi niya inaasahan na mabilis itong pumayag. Tatanggihan na sana niya ito mula pa noong unang panahon. Kung gayon, pupunta tayo sa isang tindahan ng telepono pagkatapos ng paaralan. Sabi ni Trixie, excited. Tingnan natin, umiling si Terence. Magsasara sila sa oras na matapos ang paaralan, marahil ay pupunta tayo sa katapusan ng linggo. Okay. Ipinapalagay ni Trixie na papatahimikin siya ni Terence sa pamamagitan lamang ng isang we'll see, ngunit hindi iyon ang nangyari. Naging masaya na naman siya. Trixie, bakit palagi mong hinihiling na turuan kita kung paano makipagkarera? Binago ni Terence ang paksa sa hiling. Ang akala niya ay nanggugulo siya, at hindi niya akalain na mayroon siyang pangarap na racer. Kasi, interesado ako sa mga kotse. Pagkatapos manood ng Fast and Furious, gusto kong maging isang racer. Napangiti si Trixie, hindi itinatago ang kanyang panaginip, pero alam kong hindi ito posible, hindi ako sapat na magaling na sumali. Oh. I see. Tumango si Terence. Akala ko nanggugulo ka lang, pero kung gusto mo talagang maging racer, pwede kitang turuan. Talaga. Nanlaki ang mga mata ni Trixie, sobrang nataman siya ng kaligayahan, hindi pa siya handa sa pag-iisip. Paulit-ulit na nangyayari ang magagandang bagay nitong nakaraang 2 araw, at hindi niya kinaya. Pakiramdam niya ay nananaginip siya, hindi ito totoo. Oo naman. Nagsinungaling ba ako kapag may ipinangako ako? Ngumiti si Terence. Tuwang-tuwa si Trixie kaya hindi siya makapagsalita. Ngunit huminahon siya pagkaraan ng ilang sandali. Napabuntong hininga siya. Ayos lang, siguro hindi ko dapat. Ang pagmamaneho ay hindi isang bagay na matututunan mo ng ganoon kabila sa maikling panahon, kailangan mo ng may sensinang pagsasanay. At wala akong pasensya, sa tingin ko. Sinabi ni Trixie na bilang paraan para tanggihan ang alok ang ikinabahala niya ay ang katotohanang hindi na siya mabubuhay ng matagal. Kahit na ginamit niya ang kanyang natitirang oras upang matuto kung paano makipagkarera, hindi niya magagawang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili, kaya maaari ring gumawa ng iba sa oras na iyon. Ngunit, may narinig si Terence sa sinabi ni Trixie. Sinabi ni Trixie na wala siyang pasensya, ibig sabihin ay wala siyang oras. Bumantong hininga si Terence sa kanyang puso, ngunit pinanatili ang kanyang poker face, dapat mayroong mga ilegal na kompetisyon sa karera sa Starfield, tama ba? Hindi ka pa nakapunta. Meron ako, syempre meron. Si Trixie ay naging masigasig muli pagdating sa karera, ang kanyang kalungkutan ay naalis, sa Bolong Mountain Road, mayroong isang lugar na iligal na kerehan. Tuwing Biyernes ay nag-host sila ng isang kompetisyon. Doon din sinasanay ng mga tao ang kanilang mga kasanayan sa karera, kapag walang laman.
Oh, sinubukan mo bang sumali sa kompetisyon? Nakangiti si Terence habang nagtatanong. Hindi ako magaling, normal lang na practice. No way I can enter a real competition. Umiling si Trixie. Paano kung matalo ka? Isang kompetisyon lang ito, sabi ni Terence, ito ay magiging isang magandang karanasan kung lumahok ka man lang. Hindi ito ganoon ka-simple. Kailangan mong bayaran ang presyo kung matatalo ka. Umiling si Trixie, kailangang bigyan ng natalo ang nanalo ng 200,000. Wala akong ganoong kalaking pera, maliban na lang kung ibenta ko ang sarili ko. Alam ito ni Terence may kasangkot na ganito, kung hindi, ang mga ilegal na karerang ito ay hindi mangyayari sa simula pa lang. Ang 200,000 ay hindi malaki sa kanya, ngunit ito ay para kay Trixie. Kung mayaman siya, hindi na lang sana siya bumili ng Audi TT, at bibili sana siya ng Audi R8 o iba pa. Kung gayon, hindi ka ba makakakuha ng 200,000 kung ikaw ay mananalo? Tanong ni Terence. Hindi, ang mananalo ay makakakuha ng 150,000 ang organisasyon ay kukuha ng isa pa. Sabi ni Trixie. Oh, medyo kumikita ang organisasyong ito. Matamlay na sabi ni Terence. Ito ay walang kinalaman sa kanya, gayunpaman, kaya hindi siya nag-abala dito. Maging si Amara ay hindi nag-abala dito, bakit si Terence ay may pakialam sa ilang random na ilegal na organisasyon ng karera. Oo, mayroong kahit 10 karera bawat linggo, makakakuha sila ng 500,000. Makakabili ka ng kotse gamit iyon. Sabi ni Trixie, naiinggit. Ngunit hindi rin masama ang pagkuha ng isang 50 tere sa Biyernes, at kumita ng pera para mabili ang aking telepono, ngumiti si Terence. Ano sa tingin mo? Gusto mong sumama sa karera? Napakurap si Trixie, nanlalaki ang mga mata. Oo. Ayaw mo? Tanong ni Terence. Hindi, gusto ko. Mabilis na tumango si Trixie, nag-aalala na baka magbago ang isip ni Terence, magkarera talaga tayo. How, maganda. Sa wakas makakarera na ako. Gusto mong magmeneho. Medyo natahimik si Terence sa masayang mukha ni Trixie. Siya ang nagdadrive kung magkarera sila dahil siguradong matatalo si Trixie kung siya ang magdadrive. Alright. Talo tayo kung magdadrive ako. Bahagya pang tumingin sa ibaba si Trixie. Isang tingin sa mukha na iyon at si Terence ay gumawa ng desisyon ito ay medyo mapanganib, ngunit ang panganib na ito ay hindi gaanong para kay Terence, ito ay nasa kanyang kontrol. Nang matapos ang paaralan, umuwi si Trixie sakay ng sarili niyang kotse, medyo nadismaya na hindi siya makasakay sa kotse ni Terence. Kung tutusin, siya mismo ang may sasakyan, kaya kung ayaw niyang magmaneho pauwi at pilitin si Terence na ihatid siya, medyo mahaba ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.